She is the Binibini ng Bayongbong 2023. I'm so happy with us. We have the very beautiful Athena Yodetico. Hello. Wow. Thank you so much for having me too. Oh, it's our pleasure to hear your story naman. Oo. At una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Dr. Patrice Pagtulingan for my lashes and nails. Maraming salamat po for the sponsorship. Thank you po for Purple Aesthetic Skin Cleaning at sa mga Purple Spa Angels na gumagawa. Very creative, accommodating, and talented na mga girls mo, Doktora. Maraming salamat po sa inyo. And also, we would like to thank Madam Mirachelle Cunanan sa ating 30 milk tea. Nagpadala sila ng mga milk tea and pagkain natin while we are having a chikahan with Binibining Bayongbong at Tina Dedebico. Maraming salamat, ma'am. And of course, my outfit, Diane Degamo, Eldis Glam. Ang pwesto niya is nasa malapit sa PLT. Puntahan niyo siya doon. Maraming affordable ng mga stuff doon. Magandang pang fashion boutique like that. Oo. Thank you, Diane Degamo. So, kamusta ka, Athena? Okay naman po. I'm doing great and I'm also doing well in my studies. Tsaka I'm super happy at the moment. Ay, thank you so much ha at pumayag ka na mag-bring kita dito sa content ko. Yes, thank you rin po for having me here. Yeah, oo. So, nung binabasa ko yung buhay mo, lumaki ka daw sa Laguna. Yes po. Oo, bakit ka sa Laguna lumaki? So yung mom ko po is that time, kailangan niya mag-work sa Laguna. Pero originally, taga Nueva Vizcaya, Aritao po yung mom ko. But then she have to work, kaya dinala niyo po kami with my brother sa Laguna. Not until nung nag-pandemic, we moved here sa Nueva Vizcaya ulit, sa Bayongbong. So parang most of the time of your life, in-spent mo yung childhood mo sa Laguna? Yes. Kamusta yung childhood mo doon? Yung childhood ko po dun is, actually nahirapan ako nung nag-move ako dito sa Bayongbong kasi I already made friends there. Marami akong good memories and also mga fun times with other people. Pero what surprises me is nung nag-move ako dito sa Bayongbong, especially after pandemic, doon ko na-feel yung warmth ng mga tao dito and how welcoming the people are. Tapos, naka-make ako ng new experiences dito na hindi ko inakala na parang matutumbasan yung na-feel ko sa Laguna before. So, if you can share kung ano ba yung mga natumbasan ng mga taga-Bayongbong sa mga taga-Laguna? First of all, yung mga taga-Bayongbong, they were very supportive. And also yung mga tao dito, especially when I entered pageant, mas dun ko na-feel kung gaano ka-supportive, gaano ka-friendly yung mga tao dito, especially the Bayongbongeños. Yeah. And yung mga tao na nag-mentor, nag-help sa akin is, of course, from Bayongbong. Sila yung nag-push sa akin, aside from my family and friends, sila yung nag-push sa akin para makapasok or para magtiwala ako sa sarili ko. Yeah, kasi encourage the words. And pati yung work nila kasi they are very dedicated, diba? Kung may anak sila kasi yes. I've been there naman, naging contestant naman ako nung past life ko. So nakita ko talaga na gano'n. Pero paano ka na, sa Laguna ba, nagko-contest ka na ba dati? Na-try ko na po once sa school namin, but after that is hindi na po nasundan. So if you can share yung first experience mo sa pagiging contesera mo, yung sa pageant, sa school mo, kamusta yun? Yung first experience ko, of course, I was very young back Ilan taong ka nun? 12, 13. Parang grade 6, grade 7, ganyan, oo. And para sa akin, parang dun ko palang kinakapa yung sarili ko if para sa akin ba to, if gusto ko ba to. Pero thankful ako na nag-contest ako dun kasi dun ko na-discover yung sarili ko na I really want na mag-contest pa and I really want to inspire and share my stories to other people. Tsaka sayang naman kung hindi ka mag-contest, sa ganda mong yan, tsaka sa full of wisdom mo, diba? Ang ganda ng mukha mo talaga eh. Kailangan talaga siyang ipakita sa mga tao. Oo. So, yun yung na-discover mo sa sarili mo after mo mag-join sa pageant na yun. Oo. Kasi siguro ikaw yung sa klase nyo na sinong gustong sumali ng contest or mamimili sa ng representative, ikaw na yung tatawagin agad. Ikaw na yung sasalpak. Ganun ba yung nangyari sa'yo?
Actually, hindi. It was a total opposite. Kasi nung first na sobrang introvert ko po talaga. And for me, naka-help yung pageant para mas ma-express ko yung sarili ko. Nung before ako mag-pageant dito, sobrang tahimik ko lang po sa classroom as in. And hindi talaga, school bahay lang po talaga yung ginagawa ko. And yung first pageant ko sa school namin is ako talaga yung nag-volunteer sa sarili ko. Like, hindi ako volunteer ng ibang tao to be there. Saan mo kinuha yung courage na mag-volunteer na gusto ko ako yung magre-represent? Kasi that time... From being introverted, ha? Oo. Yes. It was very hard kasi I feel na I was not getting the support that I wanted. Pero that time, I knew na I have to step up for myself. I knew na this is what I wanted. Kaya if I really wanted to get this, I have to push myself to be there. At saka sino sana mag-push kayo kung hindi mo push yung sarili mo? And for me na siguro, for other people to really support me, I really have to support myself first. Parang ma-feel nila na I really wanted this. So, nung nag-decision sila na ikaw na yung representative sa pageant, like, saan yun ulit? Sa SMU? Oo. Nag-screening po kami nun. Parang it was an audition. And parang ang mindset ko lang nun is kung para sa akin to is makukuha talaga ako dito regardless what happened. So, kung para sa'yo, para sa'yo. So, thank God is nakuha po ako yung napili nila to represent our clan that time. So, parang dun na po nag-start lahat. So, yung sa pageant mo na yun, you were senior high school? Yes. Senior high, oo. So, kamusta yung pageant na yun? For me, it was a very great experience. Doon ko na-experience lahat ng dapat ko ma-experience. Kasi nung grade 7 ka, nung parang 12-13 years old ka, parang mga bata-bata pa. Tsaka parang konti lang yung audience eh. Pero dito sa campus, di ba? Marian, yung mga ibang tao, di ba? Mga judges, from introverted. Tapos, ipirepresent mo yung sarili mo eh, di ba? Yes. Kamusta yun? Of course, it was very nerve-wracking. Kasi, hindi mo alam. It was parang I was entering a thing na hindi ko alam kung paano ko dadalhin yung sarili ko. Pero at the same time, na-enjoy ko yung process. Tsaka na-enjoy ko yung relationship ko with other people. Kasi every time na nagjo-join ako sa pageant, may mga bago kang tao na nakikilala and nakakausap. And hindi lang ako yung nag-i-inspire, na-inspire din ako from them. So, from that, parang dun ko nakita na, okay, I have to do this. Kasi alam ko sa sarili ko na this is my dream. And I know na kahit naman anong mangyari, yung family ko is nakasupport lang sa akin. Nung binabasa ko yung story mo, dun sa pageant mo na yun, hindi ikaw yung nag-title, diba? Kasi first runner-up ka lang. Yes. Oo. Sa campus personality. What was like first runner-up ka? First, kasi that time I was very pressured. Kasi from what I heard, yung mga nagka-crown talaga or nagta-title is from senior high. So, syempre, kailangan kong tapatan or kailangan kong still mapanatili yung crown sa senior high. But what I've learned from that experience is you can't always get what you want, but you will learn something from it. And I learned na everything happens for a reason. And that experience led me to be parang mas courageous pa. So, na mag-push ko pa. So, when I entered Miss Bayombong, parang eto na, kailangan ko ibigay yung best ko. Lahat ng kulang na ginawa ko nung campus personality, dito ko ibubuhos. Oo, sa mga natutunan mo naman. At saka nung nag-first runner-up ka kasi, hindi ka naman natalo kasi natuto ka. Yes, diba? yes. Kaya it's a win-win situation for you na may natutunan ka pa rin from that experience. So nung nasa stage ka na ng binibini ng Bayombong, malaking pageant na to. Parang isa na to sa mga prestigious pageant na talagang
ang mga katunggali mo is from different representative na mga magaganda din sila from iba't ibang barangay dito sa Bayombong. Oo. Tapos ikaw yung isa sa mga pinakabata. O, ikaw yung pinakabata actually, di ba? Yes. So, paano na naman yon? First, paano ba? Kasi, sa sobrang daming nangyari, until now, hindi ko pa siya na... Nagsisingin? Yes. Hindi pa talaga? Ay, Yes. nakurunahan ka na, oo. True. Kasi parang, wow, I can't believe na Miss Bayombong. Miss Bayombong, ikaw, si Yes. Bayombong na sa Yes. susunod na sanyata. Ang trust mo is Bayombong na, oo. Kasi parang, hindi lang yung, kasi back then yung SMU yung kinikerry ko. Pero now, buong Bayombong Buong Bayombong na, buong oo community nga. ng Bayombong. And, happy, pero at the same time, kinakabahan until now. Kasi I still have to compete for Senyata. Pero ang ganda kasi ng ugali ni Athena kasi lahat ng project na sinasabihan niyo, talagang nagsisilbi sa kanya yung lesson, no? More on the lesson ka na natutunan mo kung ano yung from that experience, no, na ina-apply mo in the future. Oo. Yes. At saka, in the end of the day, siguro pag nag-mature na ako, pag nagka-edad na ako someday, I know na yung mga pinagdaanan ko sa pageant, it will all be a lesson to me. And hindi naman forever na magpa-pageant ako. Hindi naman forever na, I'm just hoping na maging career ko to paglaki, pero I'm still not sure. Gusto ko lang na, and everything that I do is, I give my best. And sa lahat ng gagawin ko is, may napupulot ako, and may nai-inspire akong tao. And kung wala man akong ma-inspire na gaanong tao, I'm hoping na ako yung ma-inspire sa ibang tao. Kasi life is full of lessons. Yeah. Life is full of surprise. Charing. Oo. Pero sa tingin mo, ano ang nagpapanalo sa'yo sa Binibini ng Bayombong 2023? For me, I believe na God put me there. It was God. Kasi I prayed for it. Sinabi ko kay Lord na if para sa akin to, I know na ibibigay mo sa akin to. And lumaki kasi ako na going to church. Palagi po ako na... Christian. Yes. Laging lahat nung anything, kahit hindi lang sa pageant, pinagpe-pray ko po talaga. And also my mom, sabay kami nagpe-pray. Kung para sa akin to, I know na ibibigay sa akin ni God. So, I think na aside sa mga tao na nag-help sa akin, it was really God who put me there. Do you have insecurities, Athena? Yes. If you can say to us kung ano yon at paano mo na-overcome yun? Physically. Para sa akin, I don't know. Nung grade school ako, lagi ako naaasar sa forehead ko. Kasi parang feeling ko, malaki siya. Parang hindi naman. Parang flower horn nga siya yung parang pinapagawa sa Thailand. Tsaka yung, grade school din ako, yung shoulder ko is lagi nilang inaasar. Kasi medyo nakataas nga daw, pantay. And aside from that, syempre, yung nakikita ko sa social media, yung mga beauty standards, and somehow, parang may part or may times din na gusto kong mag-fit in. Pero, laging sinasabi sa akin ng mom ko na maganda ka and kung ano yung tingin mo sa sarili mo, that's enough. Sabi niya sa akin. So, parang ako is, tinatry ko tanggalin sa sarili ko yung mga insecurities na nafe-feel ko. Kasi, in the end of the day, how I look at myself will reflect yung kung paano ko dadalhin yung sarili ko, especially now na nagpa-pageant ako. The authenticity nga, di ba? So ngayon, Athena, paano mo pinaghahandaan yung Sanyata Tina Vizcaya 2024? Kapag nag-prepare ako sa pageant, more on mentally. Kasi sa pageant, hindi lang naman siya physically nakakapagod, mentally din. So I was going through with the changes. Tinatry ko yung navigate kung paano ba yung schedules, kung paano ko mamamanage yung time ko. Yes. Yeah. Kasi I still have to go to school and of course, kailangan ko rin mag-practice. So, more on time management muna.
And also, nagbabasa-basa rin ako ng mga books that could help me para sa mga questions or interviews for Sinyata. Para at least may baon ka na, may bala ka na. Yes. Sa tingin mo, ano ang parang sikreto para manalo sa isang beauty pageant? For me, authenticity. The authenticity Yes. talaga, diba? Kasi- Yung pagiging totoo mo. Kasi after all, kailangan mag-show yung personality mo. Yung personality mo yung mag-shine and ma-feel nung tao kung sino ka talaga. So for me, it was really dapat authentic ka and you're being honest in what you're saying. Pero you are introvert dati. Yes. Grabe din yung transition mo. No? True. Na, from mahinahon na babae na sa ano ka lang bahay nyo, tapos na-conquer mo lahat. Paano mo na-conquer yun? I think naka-help yung mga tao na nag-surround sa akin. Yung mga maiingay na tao na mga friends ko, naging friends ko na parang they help me para magkaroon ng confidence sa sarili ko. So ngayon na ikaw ang nakoronahan bilang Binibining Bayombong, ano yung nabago sa'yo? First, yun nga, yung pagiging mahihayin ko, slowly, little by little, natututunan ko mas maging comfortable sa sarili ko. Yung mas maging confident. And unti-unti nag-improve yung communication skills ko with other people as well. Na matututo kang makipag-socialize. Yes. Like, I'm very thankful kasi na-bring talaga kita dito pa. Kasi mahihain ka talaga, di ba, ng first meeting natin. So, syempre ikaw, isa ka ng public figure ngayon. Oo. Then inalaw mo yung mga tao na makita yung authenticity nga na na-mention mo kanina, di ba? Merong may humahanga sa'yo. Meron din ba nagbabash? Yes, totoo. And simula nung tinanggap ko na, I think it's a part kapag pag pumasok ka sa ganong industry, may mga tao pa rin talaga na ayaw sa'yo. And hindi mong maaalis yun, no? Mm-mm. Paano mo tinitake yung mga bashing, like mean comments? Ako talaga hindi ko pinapansin. As much as possible, I don't want to put my energy into something that's negative. Sa mga tao na negative. Ba't mo sila pag-aaksay ng panahon? True. And as much as possible then is, syempre, tao pa rin ako. In the end of the day, sometimes I still get affected. Nasasaktan ka yes, rin. I would be lying if I say na hindi ako naapektuhan. Pero, paano mo ina-overcome? I would always seek advice sa mga tao na kilala ko and sa mga tao na kaya akong bigyan ng advice, and it would always be my mom, yung mga close friends ko. And from that, unti-unti naman nagiging magaan yung pakiramdam ko. Nako-comfort ka? Yes. Pero ako talaga malakas yung conviction ko sa sarili ko na huwag mo pansinin yung bashers. Never. Kahit konting hint na naiinis ka, never give them. Kasi parang sa konting hint na yun is parang uubusin nila yung energy mo. At saka yung mga sinasabi nila hindi naman ikaw yung prino-project nila Prino-project nila yung sarili nila. Kaya sila yung negative. Oo. Pero, meron din kapag, ako lang naman to parang pinapakinggan ko yung isang, kunyari binash ako, pero siya, may sinasabi siya sa buhay niya. Yung parang may napatunayan siya sa buhay niya. Parang pag minsan, kino-consider ko yung konti. Ganun ka din ba? Kunyari, ay title siya, tapos sinabi niya, title siya, beauty queen siya, tapos pero sinabi niya sa akin na, ay di ganito. Pag minsan kino-consider ko yun kasi nakikita ko na, ay oo, alam niya kasi siguro yun, kasi may experience siya, oo. Ganun ka din ba? Ako kasi tinitignan ko muna if is it criticism or bashing. Kapag may mga foul words na, and kapag may mga words na, for example, na hindi na maganda pakinggan, I choose to ignore it. Pero kapag yung mga stuffs like kinikriticize nila kung paano ko ma-improve yung sarili ko, tinatry ko i-take. And sometimes, it's hard to swallow, di ba? Pag may nakikita kang pangit sa sarili mo. Pero kailangan mo talaga siyang i-work out, tsaka i-take din. Pero, thankful ako sa mga tao na nagsasabi if there's something to improve about myself. Tama, very good. How do you take care of yourself, Athena?
Para sa akin, I take care of myself by first setting boundaries. Ay, ang shallow naman. Bakit naman setting boundaries? Kasi if you're not setting boundaries with other people, I think na maaapektuhan yung mental health mo. And of course, since nagpa-pageant na nga po ako, I'm hearing a lot of opinions, ganito, ganyan gawin mo. And sometimes, I might get lost kapag ganon. So I think it's very crucial for me na maglagay ako ng boundaries when it comes to people. And papakinggan ko lang yung mga tao talaga na kilala ako. So, tsaka magandang attitude yun na mag-build ka ng barrier to protect yourself. Yes. Oo. So if you have a ability na mag-time travel ka in the near future, ano yung gusto mong makita? Actually, I'm very curious to see myself in the future. Kung for let's say 10 years, after 10 years, kung sino na ba ako, kung may family ba ako, kung ano yung ginagawa ko, kung ito pa rin ba yung career na gusto ko. And I'm also curious if paano ba ako nakakreate ng impact sa mundo? Paano ko nakakreate ng impact sa ibang tao? Was I able to help other people? And in the end of the day, naging proud ba ako sa sarili ko? And do I consider myself successful?